Ang balitang ialis na ang mga bilanggoy nagdulot ng takot, pagluha at panaghuyan. Ang mga kaanak ng mabilanggo ay paruot parito sa kumbento. Ngunit ang liwanag o lunas ng kanilang nilalakad ay hindi nila makita. Kaya't nagkasyalan lamang sila sa paghihinagpis at pananaghoy. Ang kasalanan ng lahat na ito ay si Don Crisostomo Ibarra. Tama. Umanugan kung walang kasalanan. Siya pang nakagapos. Siya pa ang may kasalanan, siya pa ang walang gapos. Tapusin niyo ako hanggang sikop. Wala pong bilin sa amin. Ang dating masiyahing si Duray, na asawa ni Don Filipo, ay malungkot. Ano ang nagawa sa inyo ng aking asawa at anak? Tingnan ninyo ang kawawa kong anak na inalisan ninyo ng ama. Sumpain ka nawa ng Diyos. Sumpain ang salaping kinamahal ng iyong mga magulang upang kami ay ligaligin. Sumpain ka! Dapat sa iyo ay bitayin. Isa kang ere, isa kang filibustero. Sukat na ang makitang ito at si Ibarra ay pinaulanan ng bato at buhangin. Tiniis ito ng binata ng walang kibo at walang hinanakit o sama ng loob. Nakaupo sa isang silyon si Kapten Tinong at matamlay na hinahaplos ang kanyang noo at batok. Kaharap niya ang kasawang si Kapitan Tinchang na nangangaral sa kanya at ang dalawa niyang anak na babae. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo. Naku, Virgen del Carmen, Virgen sa Antipolo. Wala ka namang sinasabi sa akin ah. Ikaw pa nga ang may sabi na dalawin ko na madalas si Kapitan Tiago at kaibiganin dahil siya'y mayaman. Hindi ko sinasabi sa iyo yan. Kung ako sana'y pinakinggan mo. Ngayon ako ang sinisisi mo. Hindi ba sinabi mong mabuti ang pag-anyaya ko sa kanyang kumain dito sapagkat siya'y mayaman? At wik ka mo'y mayaman lamang, tayo makipagkaibigan. Aba! Totoo nga ang sinabi ko sa iyo sapagkat wala na tayong magagawa. Wala ka namang ibang ginawa kundi purihin si Ibarra sa lahat ng oras. Kaya hindi ko sinasabi sa iyo makipag-usap ka sa kanya sa hapon ng iyon. Alam ko bang pupunta siya roon? Yun na nga ang problema, edi sana inalam mo. Kung naging lalaki lang ako. Kung naging lalaki ka, anong gagawin mo? Ngayon din ay haharap ako sa Kapitan General upang ihandog ang aking paglilingkod laban. Hindi mo ba nabasa sa El Diario na nansumpo na ang pag-aalsa at hindi maluluwat ay huhulihin at papururusahan ang lahat ng mga kinalaman sa pag-aalsa? Kung gayon, dapat kang humarap tulad ng ginawa ng iba noong 1,870 at sila'y nangaligtas. Aba, ginawa rin niya ni Padre. Sige, banggitin mo ang pangalang iyan ng bukas na bukas din ay bibitayin ka sa bagong bayan. Sukat na sambitin mo lamang ang pangalang iyan ay mahahatulan ka ng walang paglilitis. Biglang dumating si Don Primitivo, 40 taong gulang at mahilig magsalita ng Latin. Ano itong nakikita ko? Bakit? Pinsan, naku, pinatawag kita upang bigyan mo kami ng payo. Di ba nag-aaral ka ng Latin at sanay ka ng mga tuwiran? Bakit kayo umiiyak? Sa ano mga tao tayo nasasama? Nabalitaan mo na ba ang pag-aalsa? Ang pag-aalsang pinanguluhan ni Ibarra ay nasumpo na ni Alperes ng mga Guardia Civil. Bakit? May mga utang ba kayo kay Ginoong Ibarra? Wala naman, ngunit pinakain niya rito si Ginoong Ibarra at binati niya ito sa tulay ng Espanya. Baka sabihin nilang magkaibigan sila ng Ginoong Ibarra. Abay, naku po, hindi nga mabuti yan minsan. Hindi siya dapat makipagkilala sa pinatang yun. Alam mo naman ang mabubuting tao ay pinapapurusahan dahil sa mga masasama. Mabuti pa yata ay pagawain mo ng huling habilin ng inyong asawa. Tinong! Tinong, gumising ka, Tinong!
Pinsan, hinimatay lang siya. Huwag kayong mag-alala. Halika kayo't ilipat natin siya sa upuan. Sige, halika kayo. Tulungan natin. Dahan-dahan. Ayusin nyo. Sinong? Kumuha kayo ng tubig. Huwag kang mamatay, Tinong! Kriti Premi, kung hindi ko sinunog ang mga papilis mo ay tiyak binitay ka na nila. Mabutit ginurpi lamang, ngunit kung buong bahay mo ang aking sinunog, ay tiyak hindi ka nila kinanti. Magpasalamat ka na lamang at hindi ka pa itapon sa Marianos upang pagtanim ng kamote. Magpasalamat ka, Santiago, at maligtas ka. Pasalamatan mo ang Berhe ng Antipulo, ang Berhe ng Kasanto-Santuhang Rosario at ang Berhe ng Carmel. At bakit sila aking pasasalamatan, Isabel? Dapat ding itaas sa Filisteo si Linares na magiging manugang ko. Alam kong malaki ang naitulong niya, hindi mo ba alam na kababata niya ang punong ministro? Nangangahulugan lang ang malapit na ang kapangyarihan na dapat pangabahan ng lahat. Kalukuhan! Naniniwala pa rin ako sa milagro ng mga berhen. Natutuwa ako't nanghuli na pala nila si Iba. Supersibo at kalaban siya ng pamahalaan. Dapat lang siyang ikalabuso. Di ba mahal kong esposo? Oo. Linares, sabihin mo nga sa kanila kung ano ang sinasabi ng Kapitan General kay Ibarra. Alam kong ikaw ang kinakausap nito. Pinsan, hindi naman. Ano hindi? Ikaw pa ay nahihiya, Linares. Alam naman ng lahat na ikaw ay maraming koneksyon. Aba, nandiyan na pala ang nobya mo. At mukhang namumutla ata siya. Dito ka na maupo, Iha. Magpasalamat ka, Iha, at hindi ka pinaimbestigahan ng iyong ama. Salamat sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, Iha. Pagpasalamat ka rin sa magiging esposo mo. Malaki ang naging papel ni Linares upang hindi maimbestigahan ng iyong ama. Di ba, Don Santiago? Ha? Oo. Mabuti na nga lang at maaga tayong dumating doon yung Victorina. Dapat lang na maging maaga ako. Tandaan mo, Don Santiago. Daig pa ng maaga pang masipag. Nandito nga pala ako upang pag-usapan ng formal na... Sige, Iha. May mahalagang pag-uusapan na kami ni Doña Victorina. Hindi ba mas maigi kung maririnig ng iyong dalaga ang ating pag-uusapan, Don Santiago? Nangihina pa si Maria, Doña Victorina. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga. Ano nga bang pag-uusapan natin, Doña Victorina? Ano pa nga ba? Idi ang kasal ng mga bata. Aba, walang problema dyan. Tuloy na tuloy ang granding kasalan. Plinano ni na Doña Victorina, Don Santiago at Don Tiburcio ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni na Maria Clara at Linares. Pinag-usapan din doon kung kailan ang kasal na magaganap at kung sino ang mga taong iimbitahin dito. Isabel! Bakit, Santiago? Magkakaroon tayo ng isang malaking selebrasyon. Ipalam natin sa alta syudad ang nalalapit na pakikipag-isang dibdib ni Maria. Nahihibang ka na ba, Santiago? Bakit, Isabel? Kahibangan ba ipakasal ang kaisa-isa kong anak kay Linares? Tandaan mo, bukod sa Espanyol ang batang yan, siya ay mayaman at maraming koneksyon. Paano si Crisostomo? Abay, napakakulit mo naman, Isabel. Tandaan mo, wala tayong pakialam sa filibusterismong yan. Kumapit siya sa patulim, pwes, hinukay niya ang kanyang libingan. Ano? Palimbing ka talaga, Santiago. Hindi dapat mamangka sa dalawang ilog ang anak ko, Isabel. Isa lamang ang maaari niyang mahalin. Sobrang lungkot na nadarama ni Maria sapagkat hindi niya ibig ipakasal sa iba. Nais man niyang tanggihan ang magaganap na kasalan ay wala na siyang magagawa.
nang makatulog ang kanyang ama at tiya Isabel, dahan-dahan lumabas si Maria sa kanilang bahay. Crisostomo! Maria! Crisostomo, salamat at nagkita tayo. Paano ka nakaalis sa bilangguan? Iniligtas ako ni Elias sa bilangguan. Natatandaan mo ba ang sumpang ipinangako ko sa harap ng bangkay ng aking ina na kita'y paliligayahin anuman ang mangyari sa akin? Hinangad kong ialay sa iyo ang 1,000 at isang katuwaan sa buhay, pag-ibig, katahimikan at karangalan, pero nagkulang ka sa iyong sumpa sapagkat hindi mo naman siya ina. Naunawaan kita. Karapatan mo ang humanap ng ibang magmamahal. Alam kong hindi na tayo muling magkikita. Bata ka pa, Maria, at may karapatang lumigaya. Alam kong matutuwa na rin ang nanay ko sa pagsisikap kong makausap ka at ipadama sa iyong pinatatawad na kita. Maging maligaya ka sana, Maria. Naparito ka, Crisostomo, hindi upang patawarin ako. Naririto ka upang sumbatan ako, upang dustain ako. Naririto ako, Maria, hindi upang husgahan ka. Gusto lamang kitang makita sa huling pagkakataon. Sa pagkikita natin ngayon, alam kong magkakaroon ka ng katiwasayan. Minamahal kita, Crisostomo. Alam mo yan. Pero kailangan magkalayo ang landas natin sa utos ng kapalaran. Hindi mo alam ang kasaysayan ng pinanggalingan ko, Crisostomo. Wala kang kaalam-alam kung sino talaga ako. Ugat ng kasaysayan? Patawarin sana ako ng ina ko sa pagbunyag ng sekretong nakapaikot sa aming pamilya. Sikreto? Sikreto ng iyong pamilya? Oo, Crisostomo. Hindi si Kapitan Tiago na dating kaibigan mo ang tunay na ama ko, kundi... Sino? Sino, Maria? Halika at ibubulong ko sa'yo. Hindi ako makapaniwala, Maria. Iyan ang dahilan kung bakit suko hanggang langit ang galit niya sa'yo nang malaman niyang nagkakaunawaan na tayo. May pruweba ka bang siya ang ama mo? Naiwan ito ng ama ko sa bahay na una niyang tinerhan. Ang taong nakapulit nito ay nakaalam din ng liham ng aking ina. Ipinagpalit niya ang 2 liham sa sulat na bigay mo sa akin nang mapunta ka sa Europa. Alam ko ang sulat na bigay mo ang naging dahilan upang ay ikaw imbestigahan at madiing isang pilibustero. Nagkulang ako sa iyo, Crisostomo. Pero hindi hangad ng mapagmahal kong kababata at matalik na kaibigan na ihatid ka sa bilangguan. Bakit nakalimot ka? Naipit ako sa 2 nag-uupong bato, sa iyo, Crisostomo, at sa tunay na ama ko na nakatunggalian mo. Kinalimutan kita alang-alang sa 2 amang nagdudurusa. Kung nagpakasal ako sa iyo, walang mukhang iharap sa lipunan ang tunay na ama ko. Natitiyak kong surut-surutin din niya ang ama-amahan kong nagbigay sa akin ng pangalan, kasaganahan at pag-aaruga. 2 kaluluwa silang namimighati. Crisostomo, tandaan mo, ang tunay na pag-ibig ay nagkakaunawaan. Parang awa mo na, mahal ko. Parang awa mo na, patawarin mo ako. Huwag kang lumuhod, Maria. Hindi mo kasalanan ang lahat. Mga biktima lang tayo ng pagkakataon. Labag sa kaluban ko ang lahat, Crisostomo. Pero tandaan mo, makasal man ako kay Leonaris, ay di ko makakalimutan ang sumpang binitawan ko sa iyo. Iibigin kita hanggang kamatayan. Ano ngayon ang plano mo, Crisostomo? Sabihin mo kung ano ang maitutulong ko sa iyo. Madilim ang bukas sa akin, Maria. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tiyak na malalaman din ng mga may kapangyarihan ang pagtakas ko.
kaya patatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito, umaasang malalampasan ko rin ito.